Ito ang first question. As a gym goer, anong masasuggest mo para mag-build ng muscle? May masasuggest ka ba kuya na mga supplement or anything na pwede namin i-take para bago or before, after nung workout? Okay. So, ang tanong mo, anong supplement? Actually, yan ang pinaka-biggest question. Ano ang supplement na kailangan tinitake ng tao? To be exact, sa mga viewer na manunod sa atin, i-educate ko na kayo. Yung totoong education na hindi alam ng ibang tao. Kasi mislead ang nangyayari when it comes to supplement. Okay, paano mo nasasabi yan? Sasabi ko na sa inyo yung totoo. Ano ba ang pinanggagalingan ng pagkain natin? Okay? Ano ba ang pagkakaintindi mo sa muscle? So, muscle, lahat ng pagkakaintindi ng tao, pag nagiging ka ng muscle, kailangan mo ng supplement, meaning kailangan mo ng pagkain. Automatic yan. So, saan ba kumukuha ang katawan mo ng protein? Kasi yun ang susupply sa muscle eh. Tama? Siyempre sa pagkain. Ngayon ang nagiging problema natin, ano ba ang pagkain? Siyempre hindi na. Hindi mo na nga alam po, yun na hindi nagigets ng tao ngayon. Ano ba ang pagkain? Na dapat mong kainin para ma-produce mo yung muscle. Okay? So, eto yun. Eto yung question nyo sa akin. Ang dami nagtatanong sa akin ito about sa muscle growth, muscle enhancer, anong supplement ko, anong iniinom ko. Ang hirap i-explain kasi hindi maiintindihan ng iba. Sa totoo lang. Kasi gawa ng namulat kayo sa product. Nagigets mo ako? So, product ang kinamumulatan ng tao ngayon. So, ano-ano ba ang pinagkukuhanan natin? Bigay ka ng pagkakaintindi mo. Ikaw ba sa gym Goer. Oo. Yeah. About sa protein or anything na tinitake. Mm-mm. Ganyan, mga ganyan. na nakikita mo sa mga tao ngayon na ginagamit nila? Ang pagkakaintindi mo? Yun. Walang tama, walang mali. Yun. So, yun. Actually, pag tumingin ka ng mga ads or anything na product about protein, ini-impose ng mga, hindi lang kasi ina-advocate ng mga bodybuilder na mag-take ng protein. Kasi, like, ito yung tumulong sa kanila to gain that muscle. So medyo may makikita ka outcome, then bibigyan kanila ng product na para gusto mo ma-achieve yung ganitong outcome, magandang bicep, magandang chest, magandang legs, kailangan take mo din itong protein na tinake ko. Ito yung protein. So, yun, nagiging ano sila, administrator ng product na yun. Okay, so ang sinasabi mo dito is tinitingnan mo yung model na nagmamarket ng product. So, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niyo. Kaya, minamarket nila yung product kung ano yung ginagamit nila. Or baka hindi nila ginagamit. Which is, wala naman akong ano doon. Wala naman akong against doon. Ang tinanong mo kasi sa akin kung ano yung kailangan i-take ng mga bago at gusto magpaganda ng katawan na magkaroon ng magandang muscle. Ang akin kasi, kailangan mo malaman kung paano tumatakbo ang circulation to gain muscle. So ano ba kailangan nila? Protein, amino acid, creatine, ano pa? Name it. Kung sabihin ko na ang katawan ng tao is nagdi-distribute by its own ng protein na kailangan mo lang. Paano ko nasabi? Nung inaral ko ang liver, ang distribution ng mTOR is, at bumaba ako ng literature, napansin ko, ang muscle talaga ng tao is dapat lean lang. Okay? So, paano ko nasasabi to? Kasi kung hindi ko sasabihin to, hindi magkakaroon ng education yung iba na nagpapaganda ng katawan. Sample, sa protein intake. Maniniwala ka
ang distribution, kung ano yung kinain mo ng protein, is yun ang i-distribute ng liver? Hindi. Hindi niya lahat i-distribute sa muscle. That's all. Si liver ang nagdi-decide kung saan niya pa i-distribute yan. Okay. Hindi lahat ng protein is papasok sa muscle mo. May exact distribution ang liver na nire-release niya. Siya ang nagko-control ng lahat. Kung baga, siya ang driver. Kung saan niya ibabato yan. Kung saan sistema. Isang grupo para lumaki. Okay. Lumalaki ang katawan mo or muscle mo pag wini-wear and tear mo siya. Gets mo? So, nag-workout ka. Then I find out too much protein load sa ating katawan is ang nagsasuffer is liver. Okay. Bakit? Paano mo nasabi yan? Nung inaral ko to, bumaon ako ng literature, inaral ko pati chem, pati biochemistry, is nagulat ako sa nalaman ko. Kaya, dinobo check ko kung ano yung circulation, kung tama ba ako about sa mTOR na tinatawag ko. Kasi ang liver is connected sa gut natin. Then, ang gut is connected sa ating brain. So, anong sinasabi ko dito? Ang hirap kasi explain sa tao, syempre, hindi nila naiintindihan yung side ko eh. Hindi lahat mulat sa ganito. Okay? Lahat ng nagpapaganda ng katawan sa mundo o sa general natin sa Pilipinas is gumagamit ng supplement. Supplementation ang tawag. Ano to? Whey protein, creatine, amino acid, ano pa na ano mo, pre-workout, post-workout. Eh kung sabihin ko sa iyo lahat yan na tinitake mo is lason sa liver mo, maniniwala ka? Siyempre hindi. Kasi hindi mo alam eh. I-explain ko sa'yo. Paano ko nasabi? Marami akong inaral. Nung pumasok ako ng fitness, marami akong inaral na athlete. Yun ang goal ko. Kasi nung pumasok ako sa fitness, first year ko, doon ako namulat na lahat ng kahit nurse ka pa, PT ka pa, is hindi nila alam na kung ano yung pinagbumulan ng mga supplement. Kaya na hindi na ako nagulat. Kala nila okay siya. Kasi kahit ako, pinaiinom nila ako ng supplement, kailangan mo ito i-take para mo makikatawan mo, ganyan-ganyan. Hindi nila alam. Inaaral ko sila. Nasabi ko, masama yan may protein. Di, okay to, protein to eh. Okay, so hindi nila alam. Yun ang hindi nila alam. Na inaaral ko sila. Na alam ko na masama itong mga to. Itong mga product na to. May product na to. Man-made to eh. Yun ang hindi nila alam. Ngayon, sasample lang kita. Whey protein, ano pagkakaintindi mo sa whey protein? Galing sa, an extract from milk. An extract from milk. An extract from milk, extract siya, hinalong katas yan. Oh. Katas yan. So yun is to become cheese. Extract to cow's milk to. Kahit anong milk, sample lang muna kita. From milk, tatanggalin mo to process the cheese. Whey protein. Yung katas nun, hindi mo pwede itapon sa environment because too much chemical. Chemical sa tubig, chemical reaction, chemical, madadamage din ang lupa. So, saan may tatapon? Nag-invento sila, gumamit sila ng science. Gawin natin itong protein. Kasi pwede siyang protein eh. Mataas ang protein niya. The problem is the chemical. That's it. So, meaning, it's waste. Imagine waste ang whey protein. Kahit balik-baliktarin mo, paghintayin mo pa pangalan yan, papainom mo sa tao, mag-iisip ka ngayon, saan mapupunta yan? Sasalaan na katay yan. Liver ang magsasapot. Alam ko na outcome niyan. Lahat ng uminom ng protein, lalabas ang effect niyan.
is 40, 50, 60. 100% ako dyan. When it comes to you reach 40, 50, 60, lalabas na yung sintomas na sinasabi ko. Meron akong mga nakitang tao, yung mga inaral ko, sila yung subject ko eh. Hindi naman ako pwede mag-aral ng daga. Iba pa rin ang tao. Kasi aantayin mo lang sila. Sila yung magpapatunay. Bakit? Iniinom nila yan, ginagamit nila yan. Pag may side effect, makikita ko. Kasi nakikita ko sila eh. Kung paano nila ginagamit. Alam ko sintomas, alam ko kung ano kinarga, ito nangyari after 5 years, ito ang nangyari after 10 years, ito nangyari after 15 years. So, whey protein pa lang tayo. So, yun yung pinagmula ng whey protein. Waste product ng meat to become cheese. Okay. Kuya Kev, ano creatine? Creatine, meron ang katawan mo niyan, nagpuproduce ang liver niyan, 100%. Exact amount, siya magpuproduce niyan. Huwag mong pakailaman ng liver mo. May diskarte yan. Siya nag-distribute kung anong kailangan ng katawan ng tao. Ngayon, kung iinom ka pa ng extra creatine, sasalahin niya ulit yan. Ngayon, pagkasalan niyan, masosobrahan ka na naman. Hindi kasi kailangan mo sa muscle eh. Hindi ka mag-decide. Hindi ka na mag-decide para sa'yo. Sasalahin yan, hindi ka sumasala niya. Tapos na tayo sa creatine. Amino acid. Next step sa amino acid mo. Kuya Kev, amino acid. Alam mo ba kung ano amino acid? Yan ang excess sugar sa katawan natin. Okay. Amino acid. Ngayon, idadrive niyan, ibabato niya sa storage. Siyempre, wala ka namang paglalagyan ng iba eh. Iba naman yung fat storage eh. Iba naman din yung glucose storage eh. Sugar mo, excess yan ng sugar. So, saan mo ibabato yan? Stock natin sa muscle mo. Babato niya ngayon sa muscle mo. Ngayon, si amino acid, pinasok mo sa muscle mo. So, meaning, sino nag-decide? Liver mo pa rin. So, nagets mo. Sana nagets ng mga viewer natin na pinapaintindi ko. So, pagkatapos nun, meron ka pa nakikita na iba. Ano pa yung nakikita mo? Yung mga ininom nilang pre-workout. C4, ika nga C4, yan. Maganda to ng C4 na to. Adrenaline rush, ika nga. Meron dyan na uso dati, Jack 3D. Way back 2014, 15. Yun yung ginagamit nila, nasa fitness industry pa ako. Fitness first pa ako. Pinapatry nila sa akin. Sabi ko, hindi ko inom yan. Kasi from the beginning, hindi naman nila alam kung paano bumasa ng ingredients. At least, hindi nila inaral ng chemical. So, take lang sila ng take. Siyempre, wala na naman silang alam eh. Nurse to Nurse at PT pa to So, even them, they don't know what chemical inside of the product. Kasi hindi nila tinitingnan. Hype sila eh. Hype. Na-hype sila. Nakikita na lang nila yung outcome. Yung sintomas ika nga ng product. Pero ano yung root cause nun pagkatapos? Yun yung sinasabi. So, ibig sabihin, yung C4. Paano mo ngayon nasabi itong mga product na to? Kuya Kev, itong mga product na to is hindi talaga sila yung supplement. Lahat to is chemical. Whey protein, amino acid na ininom nyo, creatine, post-workout, pre-workout, lahat ng powderized in short. It's chemical. 100% yan. Walang doubt yan. Paano ko nasabi? Paano ko nasabi ngayon? Search nyo kung ilan ang ingredients niyan. Pag yan lumagpas ng 10, mega process yan. Now, which is sigurado ko, more than 15 yan. Kasi binasa ko na yan. Yung iba dyan, inaral ko pa kasi hindi ko maintindihan yung meaning ng words. Then nagulat, di na ako nagtaka. Alam ko na kasi kung ano yung kanta. Yung iba dyan, ibang words, hindi mo maintindihan, hindi mo siya mababasa. Ngayon, i-search mo siya sa internet. Chat GPT 5 na tayo, masyado na tayo mabilis. Tutulungan kayo ng AI to, pag dyan, makuha yung meaning mo. Then, alamin nyo rin kung ano yung mga pinagmulan niyan.
Kasi isa lang ang gumawa niya. Isa lang gumawa niya, dinistribute niya sa iba't ibang bansa, nilabelan lang yan ng iba't ibang tinatawag kong branding. So, tulad nga sa mga toko ko, yung mga nag-follow sa akin sa YouTube, ang pinagbumula ng protein, simple lang. Beef, chicken, isda, itlog. Meron ka pa makukuha sa iba, mga beans like tofu. Kaso, soybean siya. Pero yun na yung pwede mong i-source na as a natural source of protein. So, yun ang masasabi ko when it comes to supplement na tinatawag ko. Na di na ako nagtaka kung bakit yung iba na umiinom ng supplement is namatay as early as 30. So meaning, ang sinasabi ko dito, siguro yung mga namatay ng 30 na magaganda ang katawan o umiinom ng supplement is inagahan nila yung pag-inom ng supplement. So like, uminom na sila ng ganyang mga product at the age of 14, 15, 16 na hindi nila alam kasi yung outcome. Ang alam nila, gaganda katawan nila. So yun,